Well, unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. Oh, So, dumaan sa lahat ng proseso. Yun tinuro pa, kapatong sa bangketa. Malinaw, ang kitid to. Di ba? Ang kitid. Ano yung banat nila kay BP Sara? Ah, Kung banata nila di ba? Yung mga squadcom, banata nila. Overprice. Oh. Bakit ngayon? Kung imbestigahan mo yung sarili mo. Yun. 19 million yun. Ito ay isang pansamantalang istruktura na dating container van lamang. pang samantala pero simento di ba? Hirap nga ang gibain Diyos ko naman Dapat sasabihin ninyo na dumaan sa tamang proseso. O ang tanong, sino nag-approve? kung hindi si Yor. What's up mga kayon Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Na-miss ko to. Boses ng masa aming Pinapakinggan. Joe Malone TV. Issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita. Walang kinakampihan. Sumasalamin Sa katotohanan lamang. para sa mamamayan. Totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatya. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, Walang dayaan, tunay ang serbisyo. diretsyong usapan. Joe Malone TV. Issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita. Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan. Grabe, na-miss ko to Para sa bayan. What's up mga kayon Welcome back. Siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Pero i-shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito. Siyempre si JU Production, si Sir Larry, Ma'am Lorna Tuvera, Florina Dacumos, si Lutong Bahay, si Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati rin si Manix Sangko. Maraming salamat sa pagpatuloy na pagiging members nyo dito sa Joe Malone TV natin. Siyempre, yung mga viewers natin abroad, yung mga OFW natin, pati rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa Joe Malone TV para sa mga issue ng bayan ating pag-usapan. Ito na, simulan na natin. Ipapakita ko muna sa inyo, bago yung recap ng lintik na kontrobersyal na barangay hall na yan. Talaga, medyo nag-trending kasi sa atin ang problema, video lang yon. Eto reaction. Tapos pati na rin yung sagot ni Congressman Joel Chua regarding dun sa barangay na yan. Okay? Malupit to. Maganda to. Hanggang dulo, panoorin niya mga kayan. Pero bago yan, panoorin muna natin. Hindi pa to sure, pero sigurado ako baka eto na yung next na gigibain din. Panoorin natin. Ito yung sa Binondo, Distrito 3 din ito. Panoorin muna natin. Yan, yung nakikita nyo sa LED key. Yan, pinost na to ni Rowena Guanzon Pinost niya na to. Tinan nyo. Ayan, sa video, tinan nyo. Di ba nakita nyo yung bangketa? Ayun lang yung bangketa. Yan yung tinuturo ko, yung ginagalaw. Tapos, sa sobrang kitid niyan, yung hagdanan niya nasa labas. Ito, yun, nasa LED key. Yan yung spiral. Okay? Siyempre dito may pintuan na yan, hindi ka napapasok doon. So ito yung hagdanan na spiral, ito yung papuntang second floor. Imagine niyo ganun kakitid. Yan. Okay? Ganyan kakitid. So kung di ako nagkakamali, siguro gumanong ka, siguro mga 1.5 dipa yung lapad lang. Okay? Nasa bangketa. Okay? Nasa bangketa. Maliwanag yan. Ayan. Ayun pa, may signage pa. Ayun, kung makikita nyo, yun ang signage. Joel Chua. Okay? Malinaw, pinipicturean na Hindi, wala pang balita rito
Pero ano ko lang to, personal na opinion ko lang. Feeling ko, ito na yung next na gigiben. Ayun, no, Joel Chua. Attorney pa nga eh. Attorney Joel Chua. Barangay 272. Zone 25. 272 ba? Tignan natin. Okay, 272. Zone, ano bang zone? 25. O yun o, tinuro pa. Kapatong sa bangketa. Linaw, ang kitid do. Di ba? Ang kitid. Di ba? Okay. Although wala pang balita dyan, wala pang direktiba galing sa taas o kung kanino man dapat manggaling, kung anong gagawin dyan. Located dyan sa Binondo, Distrito 3. Yan district ni Kong yan. Wala pang wala pang balita dyan Baka sabihin, fake news tayo Pinakita ko lang sa inyo. Yun yun. Di ba? Nasa bangketa, malinaw. Gumanon ka, siguro mga 1 kalahati. Sige na. Sabihin na natin, 2 ganyan. 2 ganon na. Ganon lang siya kakitid. Nasa likod siya likod o katabi ng Binondominium ni Yorme Isko Moreno. Ganon, ha? Okay. Ito. Yung Papakilala ko sa inyo to para doon sa mga DDS supporter natin na hindi masyadong nanonood sa lokal. Etong si General Sukat, tinatawag tong General Sukat. General Foreman kasi yung posisyon nito sa DEVW Flood Control Highway Division, District 1. Ang hawak nito, Distrito 1. Sila yung mga in charge sa gibaan, sa pag-aayos-ayos ng mga kanal, flood control, yung mga gibaan, yung mga clearing operation. Baka para lang to sa mga hindi nakakakilala kay General Sukat. O lumalabas din kasi tayo rito. O nagba-vlog din tayo kay General Sukat. Ano to Ito yung sinasabi, ito yung masasabi ko na matapang in a way na may puso, may malasakit din na nakikiusap pero may hangganan. Tama naman di ba? Tama naman. Lahat ng pakiusap, syempre may hangganan. Kung araw-araw makikiusap sa'yo, taon-taon, buwan-buwan, linggo-linggo makikiusap sa'yo, hindi ka ba mapupuno? Di ba? Yan si General Sukat. Pakinggan natin kung gaano ka totoo, kung gaano ka real talk yung sinasabi ni General. hindi na yung doon, hindi na yung barangay hall na Port Story. Yung ilang milyon yun, no? 19? 19 million. Baka mabanggit ko lang. Barangay 313. 313, oo. Oo. Hindi ko malaman, ano yung banat nila kay BP Sara. Kung banata nila di ba? Yung mga squad ko, banata nila. Overprice. Bakit ngayon? Kong, imbestigahan mo yung sarili mo. 19 million yun. Ayun, durog. Di ba? Hindi na kayo naawa sa tao. Kayo nagpapalamig. Yung mga chairman doon Chairman, agawad, SK, basta yung nandun. Nagpapalamig kayo. Yung Real nasa talk. likod, nahihirapan yung mga estudyante. Nagpapaypay. Init na init. Kayo, lamig na lamig. Hindi pa kayo manigas, mga indot. Jen, anong breed yun? Anong breed ng aso? Anong Pitbull. Diba? Di ba ang tapang niya sa quadcom di ba? Pati si Sara, si Oo. Tira. Kala nyo, wala kang bike putik. O ngayon, tignan mo. Yung ginawa nyo, tama ba yun? Yeah. Walang building permit, walang DPWH. Di ba? Tinayo nyo sa kalsada. Mas pera Dalawang metro, tinayo nyo, 4 story. Ang titigas na mukha nyo, uy. Ay, alam ko na to si Jen. Ganito to. Ganyan yan. Nako. Di ba, kawawa di ba? Nang ginigiba na ngayon yun, nandun kami sa 4 story. Tuwan-tuwa yung mga bata. Hahangina na sila. Ngayon sila lang Alam mo pag lumindol doon, baka mamaya madamay pa yung eskwelahan. Correct. Diba? Kasi masyadong makitid Jen Ginawan nyo lang ng pagkakapirahan, kailangan kumita. Di baling nasa kalye, wala sa inyo, kayo ang batas. Hindi nyo man lang binigyan ng importansya kung ano mangyayari doon sa Ano pakiramdam ng mga bata. Ayan, magandang umaga uli sa inyo. Nagkikigil kasi ako. Di ba? Tama mali. Nanggigigil si General Sukat. May point Actually, tama Di ba? Hindi nila inisip, pinagawa nila. Hindi nila inisip, yung nasa likod kasi ng eskwelahan na yon, located dyan sa Barangay 313, T. Alonso Street, corner Doroteo Jose, Distrito 3. Yung eskwelahan na sinasabi ni General Sukat, yan yung Arellano High School, Chuchu. Basta ganun, medyo mahaba, pero Arellano High School. Public yon. Ang aircon lang naman, sa pagkakaalam ko, ang aircon lang naman na public, yung mga eskwelahan na pinagawa ni Yorme, yung mga bago. Kaya nga talagang kudos kay Yorme Isko Moreno kasi yung pinagawa niyang public na eskwelahan, yung Manila Science, yung Aurelio,
elementary school, pati na rin yung Almario, yung doktor, basta tatlo yun, sa Sampaloc, lahat yun may aircon, pero public yun. Etong Arellano High School, matagal na to, hindi aircon yan, public yun. Hindi paypay ang mga estudyante dyan. Tapos katabing-katabi niya, papakita ko sa inyo, katabing-katabi niya yung eskwelahan na 4-story na tinayuan sa bangketa na halos 2 metro. Alam niyo naman kung paano sumukat ng 2 metro, hindi ganyan hindi ganyan Hanggang dito ata, hanggang dito. So 2 ganon. Sabihin na natin, papakita ko sa inyo, 2 ganon. Sobrang kitid lang. Parang kagaya nung naunang video natin doon sa Binondo. Parang halos ganun lang din yung lapad o baka mas malapad lang na onti itong sinasabi ni General Sukat. Pero the point is, di ba, panay ang bira nyo kay BP Inday Sara. Panay ang tira nyo, yung misuse kuno ng confidential funds. Itong Barangay 313, 19 million. Nung pinost ko nga sa Facebook yan, maraming napataas ang kilay. Sabi nila, 19 million na yan. Pero syempre, hindi naman talaga 19 million yun. Di ba? I mean, wala akong knowledge padating sa estimation o sa pagpapagawa ng bahay. Hindi naman ako nagpagawa ng bahay. So, hindi ko alam. Pero, di ba, magpapataas talaga ang kilay mo para sa isang 4-story na 19 million. Oh, di ba? Tapos, ang nakakapagtaka nun, sinasabi ni Congressman Joel Chua, kumpleto naman daw ng papeles yun. Mamaya, magbibigay din tayo ng reaction doon. Kung kumpleto ng papeles yan, talaga, di ba? Kung kumpleto ng papeles yan, bakit pumayag na itayo sa bangketa? Anong exception? Hindi natin alam yan Hindi natin alam yung batas dyan di ba? Pero, syempre lahat naman tayo may sentido common. Itatayo mo sa bangketa. Yung bangketa nga, para nga sa tao yan. Di ba? Sa sidewalk yan, para sa tao yan na naglalakad. Whether buntis ka man, PWD ka man, lola-lola ka man, may kapansanan ka man, o regular na citizen na gusto mo lang maglakad sa bangketa na hindi ka mahagip ng mga dumaraan na sasakyan, motor, e-bike, e-trike, tricycle, etc. Kung totoo ngang merong permit na yan at kompleto yan, gaya na sinasabi ni Kong Chua, bakit na-approve sa ibabaw ng bangketa? Yun ang tanong. Number 1, yun ang tanong. Totoo bang? Pangalawa, totoo bang 19 million? Di ba? Diyos ko. Hindi natin alam yan kasi hindi naman ako nagpagawa ng bahay na 4-story para sabihin ko, hindi, mga kulang-kulang 18 million. Ganun. Hindi ko naman alam yan. Pero syempre, gaya ng motto ni Joe Malone, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Para hindi natin maintindihan yung mga ganyang klaseng laro. Gagets niya ako. Alam niyo yan. Yung mga viewers ko, matatalino to Pagka sinabi ko, anong motto ni Joe Malone? Hindi kami pinanganak kahapon na para hindi namin maintindihan yung mga ganyan. Hindi kami bata na pagka binigyan mo ng lollipop, magiging sunod-sunuran. Correct, di ba? Tama Bili mo yung mga nagpagawa nun, di ba? Naka-aircon sila. Kasi sayang wala akong picture nun. Pero meron masa-search nyo naman dyan sa Google nyo. I-Google nyo yung Barangay 313. Makikita mo, puro aircon yun, split type. Tinanggal na nung nalaman nilang gigibain. Siyempre, nung nalaman nilang gigibain, kukunin na nila yung mapapakinabangan nila. Di ba? Di ba? Kinuha nila yung aircon. Siyempre, puro split type yun. Magkano din? Alam nyo naman kung magkano ang split type na aircon. Sabihin na natin yung 1.0 na horsepower, sabihin na natin, 20. 1.0 lang, 1.0. Siyempre, hindi naman 1.0 yun. It's either 1.5 or 2 or maybe 3.0 horsepower yun. Di mas mahal yun. So, yun yung mga unang kinalas nila. Siyempre, matik naman yan, putang ina. Siyempre, pag alam mo ng gigibayin yung bahay mo, yung barangay mo, siyempre, una mo nakukunin, lahat yung mapapakinabangan mo. Lahat. As in, pati baka inodoro niyan, o mga tanso-tanso niya, kukunin mo na din. Kasi gigibain na rin nandan Di ba? Kukunin mo na, kung ano yung papakinabangan mo. So, kinuha nila yun, yung split type. Siguro, yung, baka yung mga tanso, kinuha din nila. Ano yun? Matik naman yun. Common knowledge naman yan. Hindi naman kailangan natin magmaang-mga, ba't kinuha nila yung mga yung mga tanso, kinuha nila yung mapapakinabangan. Siyempre, di ba? Pati yung mga bintana sa lamin, kinuha din nila.
Kinuha nila, syempre, gigibay na. Ang titira nila, syempre, yung ano mismo, yung structure mismo. Hindi naman nila mauuwi yan eh. Kasi nga, gigibayin pa nila yan. So, kinuha nila yun. Tama naman si General Sukat. O in fairness, kay General Sukat, ganyang katapang yan. Pero, totoo. Real talk kung real talk. Kasi totoo naman eh. Kayo nalalamigan. Split type aircon pa yung gamit nyo. Pero yung mga estudyante sa likod, naiinitan, lahat yan, de paypay. Alam niyo ba kung gaano kahirap mag-aral ng pawis ka, ng init ka na imbis na nagbabasa ka ng ganyan, yung isang kamay mo nagpapaypay. Alam niyo ba kung gaano kahirap yon? Same lang din ng hirap yon ng pagpumasok ka, ng gutom ka. Same lang yon. Mahirap, di ba? Mahirap. Imbis na yung 19 million na yon, ang daming pwedeng mapuntahan nun. Kung yun nga talaga yung ginastos doon, ang daming pwede. Sana pina-aircon nyo na lang yung mga yung mga public school. Ewan ko ba, di ba? Tama yung sinasabi ni Haral eh. Pagkakaperahan, di ba? Sarili nyo lang yung inisip nyo. Hindi nyo iniisip yung buhay ng mga estudyante na naiinitan. Naharangan eh. Mamaya papakita ko sa inyo. Naharangan, kaya yung hangin hindi pumapasok, natakpan pa. Ito na nga, pakita na nga natin para makwenta natin. Ito yon. Ito yung eskwelahan na yan. Oy, pumunta nga pala kayo doon kayo, no? Sa barangay 1. Hindi ako pumunta. O kasi may ginigiba doon. Self-demolish naman yun. Self-demolish yun. Oo, self-demolish yun. Ano yun? Naintindihan naman ni chairman yun. Alam naman niyang mali. Kaya nag-self-demolish siya. Nag-volunteer siya. understood na yun. Dapat Kaya- lahat ganun. Kaya nagustuhan ni Yorme, pinuntahan. Oo. Mabait yung chairman. Okay. Babae. Although mali, pero nag-ano na siya. Nag-adjust na rin siya. Ito nagbabalik na ang General Sukat nyo. Jen, madalas ka na bang, marami nagre-request sa'yo eh. Bumalik sa Maynila, yari na kayo, nandiyan na si General Sukat. Ano ba ang ano mo? Hindi, ito, tuloy-tuloy na to. Araw-araw na tayo lalabas sa tulong ng aming departamento, ng Department of Engineering, headed by City Engineer Armando Andres, at ang aming engineer, district Andy engineer na si Alejandro Yambao, at ang si Engineer Bulanon, siya yung sa mga demolition team. Hanggat kaya, lilinisin. TTB yan, DPS, NDRRMO, Hookers. Actually, lahat kumikilos na dyan eh. Oo, lahat siya kikilos tayo. Nakita mo, di ba? Tulong-tulong tayo para sa ikaulad ng Make Manila great again. Make Manila great again. Alright, thank you. Kahapon, na-clear tayo sa Onyx. Mhm. Sabi ko nga, pagbabarangay kami. Ngayon, bawat barangay, kakausapin muna natin yung chairman at saka yung mga residente niya na makikiusap tayo, na magko-conduct tayo din ng clearing, surprise clearing yun. Kaya kailangan masabihan sila na mag-clearing para sila na yung magtanggal ng kanilang mga obstruction. Para hindi rin tayo mahirapan. Ngayon, Ang matitira, yung mga matukulit. kami tayo nagtitira ngayon. Kung hindi naman sila magalit doon, Yari na. napagsabihan sila, tatanggalin natin. Nagbabalik na ang General Sukat. Ang dami nagre-request dito. Ay Jen, ang problema lang, yung mga dating trabaho natin ay medyo... Balikan. Hindi. Kasi ngayon dahil sa 3 taon. Ayan. Siyempre yung 3 taon na yun, napakahaba. Ang laki nun. Yung isang linggo nga lang, ang laki na eh. 3 taon pa. O kaya ngayon, pakiusapan natin, dahil naman ang utos ng ating puting mayor, pakiusapan ng tao dahil batang tondo yan. Ayaw din niya yung mga ganun-ganun. Saka Jen, ang dami natutuwa doon sa statement mo, no? Yung habang kayo nagpapalamig, may mga estudyanteng Hindi, nahihirapan. totoo yan Ito mabanggit ko lang. Kasi ulit, public eh. Oo. Pagka public, wala namang aircon yan eh. Yeah. oo. Di paypay yan, di paypay. Ventilador meron. Ang aircon lang na public, yung pinatayo ni Yorme. Ayan. Oh, yun. Oo, yun Ah, yung diba? mga bago. Oo. Sana Ganda nun. sana ito, mabigyan din ng pagkakataon to, di ba? Totoo. Siyempre, kailangan dyan budget eh. Hindi na naisip yun, Oo. grabe. Hindi, tingnan mo habang nagpapasasa sila dyan, totoo naman yun. Kita mo yung bago na ito, yung dami aircon. Oo, di ba? Di ba? Puro mga split type. Oo, pa. split type. Samantalang yung nasa likod, nagpapaypay. Alam mo, naawa ako nung nandun ako sa Fort Lawn. Nakita ko yung mga bata, Di paypay, Jen. paypay. At saka hindi yun. Tuwan-tuwa sila na magigiba. Kung makakakad nga lang tayo uli doon, makikita mo kung anong ginawa eh. Di ba? Maglaking ginhawa yung nag-aaral ka tapos presko. Sila
paliday-liday dito, pakuyakoy-kuyakoy. Samantalang yung nasa likod nila. Na nag-aaral. Nag-aaral, kawawa, papaypay. Baka mamaya Diba? future president, Oo. future mayor yun eh. Dapat yan sa mga yan, kulamin. Panagutin. Sundutin yung mga Oo. puwet, no? Grabe yun. Kaya ako, tapos na yan. Nangyari na yan, kaya lang mali eh. Unang-una, sayang yung pera. Yes. Ano mo, 19 million. Oh. Diba? Tapos binabakbakan ni si Sara Duterte, overprice, imbestigahan. Misuse. Dapat yan, imbestigahan nyo yan. Yun, oh. Ganun din pala siya, no? Imbestigahan nyo ito, kung bakit tayo tayo ito. Dahil kayo makapangyarihan, hindi, di ba, wala kayong pakialam, May basta power. tayo nyo. Di ba? Oh, kaya ako, sana naman sa mga sila, kasi mga mambabatas yan. Sila yung gumagawa ng batas. Mas expert sila dyan. Tapos, kumbaga. yan ang gagawin nyo. Oo, yan. Baka naman, di ba? Self-investigation din. Oo, diba? Saka hindi yun. Yung eskwelahan doon, natatakpan yung pangalan ng eskwelahan. So ngayon, yung mga Gulat nga ako, may eskwelahan pala dyan eh. Oo, yung hindi alam na hinahanap yung eskwela na hindi makita kasi natatakpan itong pinagawang building na palpak. Nahiya pa nga dyan eh. Naglagay pa nung maliit na pinto, ano doon, no? Yung gate, iniwasan. Iwasan. Hindi ko malaman kung sino gumawa ng contractor. Engineer net. Para lang masabi na, nandiyan na pa naman yung gate Oo, eh. nandyan yung gate, di ba? Hindi yun eh. Yan, hindi dumaan sa tamang proseso. Eh paano kung nagulap dyan? Ang daming bata dyan. Tapos. Mamatay. Oo. Mamatay. Pangalawa, ang kalye, ito. Oo. Yan, makikita mo, kalye. Siyempre, dadaan dyan, mga truck, mga sasakyan. Oh, hindi sila makakatawid kasi mayroong building dito. Tatawid ngayon sa Barangay, kalsada. tatawid sa kalsada. Masagi ngayon ng gym. Puta di... Hindi lang mga bata, mga buntis, Lahat, senior, lahat ng mga lahat. PWD. Di... Paano, di kawawa yung driver. Siyempre... Ang may kasalanan nun, driver pa rin. Oo, Driver ang medicated. kaya nga, mali. Mali. Eh. Sa Pilipinas, ganun eh. I don't know sa ibang bansa. Pagka nakasagasa lang, kahit sabihin mong mali yung nasagasaan, may pananagutan pa rin yung driver kasi katwiran. Ikaw may lisensya eh, di ba? Well, tingnan natin to. Ayun, Sige. hinihila no. Hindi ko lang alam kung may pasok dyan, no? Teka, Delegado. teka. Aakyatin namin ni General Sukat dyan para makita nyo. Eh kasi may alam to si General Sukat pati sa sa mga engineering kasi syempre forte niya yan eh, di ba? Ayan no. Giba-giba na yan. Bibigyan ko kayo ng update niyan. Matagal lang eh. Ilakad ko kayo doon, sabi tayo. Ayan. Oo, Oo, sige. Doon tayo. Okay tayo. Kaya lang kailangan matibay-tibay yung Siyempre, ano eh. nyo. Nakakatakot sa taas. Kasi wala nang pader eh. Anytime, alam mo yun, di ba? Ayun yung eskwelahan, no, yung sa gilid. Dito na tayo, oh. Tingnan mo. Gobe, panipis ng panipis. Di ba? Alam mo, ito 2 metro lang to. Di ba? Kapatayuan nito. Ganyang kakitid. Eh, no? Liit. 2 metro lang to, oh. Eh, no? O, isa. O, 2 metro. O, di ba? 2 metro, tinayon nyo ng ganito. Hindi ba naman mga kupal? Pupal ka ba, boss? Bangketa na yun eh. Bangketa na yun May para mga sa iwan, tao oh. na eh. Ito puro tiles. Labig na labig sila dyan. Samantalang yung bata, dyan, nagpapaypay. Papaypay. Kawawa. Di ba? Yan Hindi nila ang umakyat ako naisip. dito. Pero, harang na harang yung hangin. Yun o, yun ang mga estudyante, kawawa. Kaway si Janty. Pati ito, ito. Oh, ayan yung Arellano. Katatakpan yan. Natatakpan na, oo. Dahil dito. Arellano High School. Yan na yung pinaka 4th floor. Sobrang init niyan. Init sa kalamig. Umaambon pa nga niyan eh. Ayan o, tingnan mo, nakakatakot na dyan sa ibabaw. Naulan. Grabe. Tignan mo, Naulan, Jen. 2 metro. Puti, itinayo nyo 4 story. Diba? Nasaan ang utak yan? Grabe. no? Di ba? Saan ang utak mo? Di ba? Tutuwa na yung mga estudyante, oh. Kasi Mga bata. magkakaroon ng hangin. Oh, diba? Grabe. Oh, kaya kung kayo pinupunta rito, maitur ko kayo para makita niyo yung sitwasyon. Kawawa yung mga bata na. Kawawa mga School bata yan eh. dyan. Ay. Oh, ayan, magkakahangin na uli kayo dyan. Oh, ayan. Yan, Pagod Jen. ako. Mambon, Jen, mambon. Oh, pagod ako. Sobrang kitid, nakakatakot na sa part na yan. Grabe, di ba? Oh, kaya hindi na ako nagtagal din dyan eh. Kasi, grabe, nakakatakot.
Tsaka kami mo yung wet packs. Ito mga kilala ko, mga demolition team talaga yan. Di ba? Kawawa yung mga bata. Pinag-isipan nyo ba yun? Di ba? Sila Congressman Joel Chua, kung sino man yung mga engineer niyan. Ito yung i-proceed na tayo doon sa sagot ni Congressman Joel Chua regarding dyan. Ito na yun, nasa next video na natin yan. Sa kamakailang panayam, pinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagkakadawit sa issue ng ginibang barangay hall ng Barangay 313 sa Santa Cruz, Maynila noong July 9. Well, unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, Dumaan sa lahat ng proseso. tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request sa atin ng ating mga constituents. Dito giniit ni Chua na itinayo ito para sa kapakanan ng mga residente lalo na ng mga senior citizen. Yun, di ba? Kung talagang para sa mga senior citizen at sa kapakanan ng constituent mo, Congressman Joel Chua, sana hindi mo compromise yung bangketa. Kasi dyan sila eh. Dyan sila dadaan, dyan yung mga estudyante, mga senior, gaya ng sinasabi mo, mga PWD o regular na citizen na walang kapangsanan na pwede mahagip. Kasi di naman pwedeng para sa mga senior lang eh. Siyempre para na rin doon sa mga sa lahat na rin, di ba? Na safe kasi maglakad sa bangketa eh, kumpara sa kalsada. Alam naman natin yan eh, pucha, di naman bago yan eh, di ba? So ang atin lang naman sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga wala naman eksaktong lupa na eh. Di ba? Siyempre tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga, meron nga po itong senior citizen na area para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Aniya, ito ay isang pansamantalang istruktura na dating container van lamang na nilagyan ng pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Pangsamantala pero simento eh, di ba? Hirap nga ang gibain eh. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo in case na magkaroon ng problema. O di ba? Dito binigyan din ng kongresista na hindi lahat ng barangay sa Maynila ay may maayos o permanenteng lupang pagtatayuan ng mga pasilidad. Kaya't naging kasanayan na umano sa Split type, lungsod na magpatayo ng mga pasilidad sa mga lugar na available kahit limitado ang espasyo. Dagdag pa ng kongresista, ang layunin ng barangay hall ay hindi para sa personal na interes ng sinuman, kundi para sa taong bayan. In fact, nung last week, tayo po ay nagpunta sa tanggapan ni SILG para tayo naman ay makiusap na baka po pwedeng mabiyayaan ng aming distrito ng fire truck at saka ng ambulance. So wala naman pong pinagkaiba ito doon sa mga nire-request natin at pinararating natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Ay, nako. Aniya, inilaan daw ito bilang sentro ng serbisyo para sa mga nakakatanda, kababaihan at iba pang residente ng barangay. Nilinaw din niya na wala siyang itinatagong intensyon sa pagpapatayo nito at bukas siyang ipaliwanag ito sa publiko. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag ukol sa pambabatiko sa nasabing proyekto, pinabatid niyang sana'y maunawaan ng publiko ang sitwasyon sa lungsod pagdating sa limitasyon ng lupaing pampubliko. Ang barangay hall ay para sa tao. 'Di ba? Binibigyan natin ng maayos. Parang city hall 'yan eh. Pwede bang ang isang probinsya, ang isang lungsod wala man lamang tanggapan? Sa huli, nananawagan siya ng pagkakaisa at pag-unawa mula sa mga mamamayan habang inaayos ang mga serbisyo sa barangay. Nananawagan ng pagkakaisa at pangunawa. Talaga naman ha? Galing sa'yo ha? Yung pagkakaisa, Kong, di ba? Pinapatawa mo naman kami, di ba? Totoo naman na wala na talagang space actually sa Maynila. Wala na. Kumbaga lahat occupied na, lahat titulado na, karamihan titulado na, halos wala nang space. Totoo naman. Pero marami ako nakakita barangay, na totoo marami ako nakakita barangay, hindi lang sa Tondo, kahit sa Maynila, na lame-lamesa lang. Lame-lamesa, meron. Meron ako nakita, lamesa na lang talaga. Kasi wala nang mga pwestuhan. Diba? Wala na talagang mga pwestuhan. Talagang bihirang-bihirang. Yung mga bahay na eh. Bahay lang nila yung barangay. Yung barangay nila. Anong gagawin natin? So, nakaisip kayo ng idea na merong space.
Kinrompromise nyo naman yung ibabaw ng bangketa. Eh yung bangketa para sa tao, para sa lahat, di ba? So sinakripisyo nyo yun dahil yung layunin nyo na magkaroon ng barangay, yung isang barangay na yon para magkaroon ng barangay hall, eh handa kayong isakripisyo yung bangketa. Di ba? At hindi ko maiisip talaga eh, di ba? Alam niyo hindi ko malubos maiisip talaga no na pwede niyo palang i-compromise. Alam niyo dapat to eh na pwede niyo palang i-compromise yung bangketa para nandoon sa layunin niyo na magkaroon ng barangay hall na 4-story pa. Di ba? Tapos sasabihin niyo nananawagan kayo na para sa pagkakaisa, para sa mamamayan, para sa senior citizen. Eh doon nga maglalakad yung senior citizen eh. Sa bangketa eh. Even yung mga PWD, yung mga estudyante, yung mga bata, yung mga may kapansanan, doon sana maglalakad sa bangketa eh. Kaso kinrompromise nyo, tinayuan nyo. O tapos yung nando doon sa Binondo, yung sa unang video natin, ganun din. Nasa bangketa rin. Di ba? Ano bang klase yan, Kong? Di ba? Diyos ko naman, no? Tapos sasabihin ninyo na dumaan sa tamang proseso. O ang tanong, sino nag-approve? Kung hindi si Yorme yung nanalo, sigurado ako lusot yan eh. Diba? Lusot. Eh, ang problema si Yorme. Diba? Eh, alam naman natin si Yorme, pang Manileño to. Pang kalahatan to. Diba? Hindi pwede kay Boss Y yung i-compromise natin yung dapat na para sa tao. Hindi pwede kay Boss Y. Hindi ba? Nakakatanga lang, Kong. Sa totoo lang, nakakatanga. Nakakatanga yung ganong klaseng alibay. Yung mata mo nga, pag ganon na eh. Di ka na makatingin sa sa camera eh. Di ba? Grabe, no? Uuso talaga yung ngayon. Uso talaga yung tanga-tanga ngayon. Di ba? Yung uso sa meta yan eh. Yung ngayon, mas tanga, mas pinapaniwalaan ng tao. Di ba? Given the fact na wala na talagang lugar ang Maynila para sa mga barangay hall na yan. Wala naman eh. Ako naniniwala ako na lahat, karamihan kasi titulado na eh. Karamihan may pwesto na, karamihan may titulo na. So talagang halos hirap sa space. Pero may mga ilang barangay ako nakita na lame-lamesa na lang. Kung gusto, pwede. Kung gusto mo talaga magserbisyo, kahit lamesa lang yung ibigay sa barangay, pwede naman. Pwede. Kahit nga tolda lang eh. Diba? At least, temporary. Yan naman, hindi naman temporary. Pucha, simento, hirap na hirap ngang gibayin yung demolition eh. Kung paano nila gibayin, hirap na hirap. Ilang linggo na sila nando doon. Diba? Pwede naman yan. May nakita ako, tent nga eh. Tent. Tapos lamesa. Tapos nakalagay, barangay chuchu. Kung gugustuhin, pwede. Sa totoo lang, kung gugustuhin, pwede. Hindi mo na kailangan pa ng permanenteng structure para makapagserbisyo. Kasi ang problema kasi sa Pinoy, bago mag-start, gusto malaki na eh. Diba? Parang sa negosyo rin eh. Pag yung mga iba gusto magnegosyo, gusto nila malaki kagad yung kapital. Sa barangay, sa isang public servant, gusto nila may pwesto na sila, may lamesa, bago sila magserbisyo. Pero alam mo sa totoo lang, kung gusto nyo magserbisyo, kahit doon kayo sa pinakamahirap na lugar, walang upuan, walang lamesa, walang barangay hall. Kung gusto mo magserbisyo sa tao, magagawa mo kung gugustuhin mo lang. Yan ang itatak nyo. 19 million daw. Sige, sabihin na natin. Hindi tayo sigurado kung 19 million kasi wala naman nilalabas talaga. Sabihin na natin. Pero syempre, hindi naman kami pinanganak kahapon para hindi namin maintindihan yan. Diba? Bahala na kayo dyan. Mga kayon, comment Comment dyan, maniniwala ba kayo sa ganitong klase? Dahilan, alibay, di ba? Para sa senior citizen, para daw sa constituent ng Distrito 3. Kung, yung mga ibang public servant dyan, kung gusto nyong magserbisyo, gaya ni Yorme, di ba? Ano yung unang pagpasok na sa City Hall? Walang gamit. Pero anong ginawa? Umadapt. Kahit walang gamit, gusto magserbisyo eh, di ba? Nagtrabaho. Hindi na kailangan pa magkaroon pa ng kompleto ng gamit para ka magserbisyo. Kung talagang gusto nyong magserbisyo, kahit wala kayong gamit, walang upuan, walang lamesa, ballpen lang hawak nyo, papel lang. Kung gusto nyong magserbisyo, magseserbisyo kayo kahit wala kayong barangay hall.
Di ba? Issue ng bayan ating pag-usapan.